Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Binomba ng tubig at 2 beses na ginitgit ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa gitna ng marine research sa Sandy Cay 2 malapit sa Pag-asa Island. Niradyohan pero hindi tumigil ang China na nagresulta sa pagkasira ng BRP Datu Sanday. Sa kabila ng bagong panghaharas, iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi matitigil ang regular na operasyon sa lugar. Nakatutok si Joseph Moro. Chinese Coast Guard mission number 21559. This is MMOB 3002. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations for safe conduct under the 1972 International Regulations for preventing collision at... Dinikitan at winoter cannon ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Datu Sanday. Hindi ito tumigil sa kabila ng mga radio challenge ng Pilipinas. Nangyari ito kahapon ng umaga sa Sandy Cay 2 sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ang mas malaking barko ng China Coast Guard kitang-kita kung paano lumapit. Ayon sa Philippine Coast Guard, ginitgit ng 2 beses ang BRP Datu Sanday. Ayon sa PCG, nasira ang kaliwang bahagi sa may nguso at smokestack ng Datu Sanday. Kasama ng Datu Sanday ang isa pang barko ng BFAR na Datu Pagbuwaya na pareho may dalang mga Pilipinong siyentista sa lugar para sa pag-aaral. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng water cannon ng China sa may Pag-asa Island kung saan meron silang regular na presensya. I cannot speak for the intention of the Chinese government, no? At alam naman natin, they have been very aggressive pagdating dito sa Pag-asa K2. Kung maalala nyo, last first quarter of the year, ang China Coast Guard, also the PLA Navy helicopter were also launched, no? In harassing our marine scientists habang nagkakandak din tayo ng marine scientific research sa Pag-asa case. Ang Sandy Cay 2 ay may 3 nautical miles lamang mula sa Pag-asa Island. Sa Sandy Cay 2 din na-discover noong 2023 ang mga nakatambak na patay at durog na corals na ayon sa mga eksperto noon ay karaniwang ginagawa ng China bago magsagawa ng reclamation activities. Ilang beses na rin nakaranas ang panghaharas ng BFAR mula sa China sa pagsasagawa nila ng research missions noon. Nagkaroon pa ng insidente na lumipad ng mababa ang isang chopper ng China na naglagay sa peligro sa ilang BFAR researchers dahil nagliparan ng mga patay na coral. Noong April 25, naglabas ng litrato ang China kung saan nakatanim doon ang flag nila. Pero mabilis itong pinabulaanan ng pamahalaan noong April 27 na maglabas ng sariling larawan ng ating pamahalaan. Sa kabila ng mga agresibong aksyong ito ng China sa Pag-asa Island, We have sovereignty over these waters, and that despite of their harassment and bullying, ang ating pong BFAR, ang Coast Guard ay patuloy pa rin pong gagawin ng marine scientific research dito, and it will not stop us in doing this operation. hinihingan pa namin ng panig ang China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sinisisi ng China Coast Guard o CCG ang Pilipinas sa banggaan ng mga barko sa Sandy Cay. Sabi ni CCG spokesperson Liu Dejun, iligal anyang pinasok ng mga barko ng Pilipinas ang Sandy Cay at nagsagawa lang daw sila ng control measures kaugnay rito. Isa pa raw sa mga barko ng Pilipinas ang delikadong lumapit at bumangga sa kanilang barko. Pinagsumiti ng courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahigit 40 miyembro ng kanyang gabinete at mga opisyal na may cabinet rank. Pag-aaralan daw ng Pangulo ang naging performance nila bago magpasya kung tuluyan silang sisibakin. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kayo mula day one. Sa unang episode ng kanyang podcast ay lalabas itong Lunes, 2 leksyon ang binanggit ng Pangulo na natutunan daw ng kanyang administrasyon mula sa naging resulta ng eleksyon 2025. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at
masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. At dahil dyan, inanunsyo ng Malacanang ngayong araw na pinagsusumiti ng Pangulo ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete, kasama mga pinuno ng ahensya at presidential advisor na may cabinet rank. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. Hanggang ngayong hapon, mahigit 30 miyembro ng gabinete na ang nagpahayag ng kahandaang magbitiw kung hindi man nagsumiti na ng courtesy resignation alinsunod sa utos ng Pangulo. Sa mga susunod na araw, susuriin daw ng Pangulo naging performance ng bawat isa sa kanila at kung nagkaroon ng katiwalian sa kanilang mga ahensya at saka magpapasya kung sino ang tuluyang sisibakin at kung sino mananatili sa pwesto para tahakin ang direksyon ng pamahalaang nais ng Pangulo sa nalalabing 3 taon ng kanyang termino. Yes, mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. At ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik na pamumuno? Opo. Umpisa lamang to. Sa presentation ng mga bagong batas sa Malacanang ngayong hapon, present ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete tulad din na DILG Secretary John Vic Remulla, PCO Secretary J. Ruiz, DOST Secretary Renato Solidum at DepDev Secretary Arsenio Balisacan na pawang nagsumiti na ng kanilang courtesy resignation. Idinaan naman ng Pangulo sa biro ang pagpapabitiw sa kanila. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? we are in flux. Isa sa mga ipinresentang batas ang pagtatatag ng Department of Economy, Planning and Development o ang dating NEDA. Bahagi ito ng kagustuhan niyang mas mabilis at mas ramdam na pakinabang ng taong bayan sa mga ginagawa ng pamahalaan. Magiging katuwang natin ang DepDev sa pagtiyak sa paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng WASTO at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Samantala sa linggo May 25, biyaheng Kuala Lumpur, Malaysia ang Pangulo para dumalo sa 46 ASEAN Summit. Sa harap ng mga kapwa lider sa ASEAN, ng China at mga bansang miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC, igigit ng Pangulong posisyon ng soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Tiklo sa magkaiwalay na operasyon sa San Juan ang 2 lalaking inaakusahan ng pangmomolestya. Ang isa sa kanila, sariling anak ang biniktima. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Sige na. Huwag ka na makulit. Baba mo na. Wala ka na kakapilito. Ako na lang. Sige na. Tumaas ang tensyon nang arestuhin ng mga pulis ang isang stall owner sa isang shopping complex sa San Juan. May warrant of arrest ka. Ang dinarakip, wanted pala sa kasong child abuse. May karapatan ka manahimik. Ang kanyang biktima, Nakakalungkot din sabihin pero ang kanyang biktima dito ay ang mismong sarili niyang anak. The suspect is the biological father of the victim. Nangyari month of May 2023. nang malaman daw ito ng kanyang pamilya, ang misis mismo ng suspect ang naghain ng reklamo. Sa lesen ng ating biktima pag natutulog at kung sila lang dun sa bahay ay hinahawakan ng tatay sa mga iba't ibang masaselang bahagi ng katawan. Patuloy namin sinusubok na makunan ng panig ang suspect. Paalala ng pulisya para maiwasan ang pang-aabuso sa loob ng mga tahanan. Let us teach our children, tayo na mga magulang, dapat may mga informations operations na rin din tayo sa mga anak natin. At kung kanino dapat magsumbong. Para maparesa sa kasong attempted rape. Sa isa pang police operation, Ikaw si Hoy, makinig ka. Ikaw, mais ka. nadakip din ng Pasig Police sa kasong attempted rape ang lalaking ito. Ayon sa complainant, nilasing siya ng suspect. Buti na lang daw at nagbalik ang kanyang ulirat kaya hindi na isakatuparan ng suspect ang krimen. Patuloy naming sinusubok na makunan ng panig ang mga dinakip. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.
Formal nang inabisuhan ng Senado ang Kamara kaugnay ng kahandaan nito sa Hunyo para sa pagsisimula ng proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pagbalik ng sesyon ng Senado sa June 2, gugulong na agad ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, gaya ng dati ng inanunsyo ni Senate President Cheese Escudero. Formal nang sinulatan ni Escudero si House Speaker Martin Romualdez na alinsunod sa Rules of Procedures on Impeachment Trials, handa ang Senado sa June 2, alas 4 ng hapon na tanggapin ang prosecutors ng Kamara. Ipipresenta ng prosecution panel sa sesyon ng Senado ang 7 charges na nakapaloob sa Articles of Impeachment na isinampa laban sa bise. Kinabukasan nito o June 3, alas 9 ng umaga, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court na maglilitis sa bise. Pwede nang mag-issue ng summons at iba pang kautusan. Pinadalhan din ng kopya ng sulat si VP Sara. Sinusubukan ng GMA Integrated News kuna ng pahayag ang bise, pero dati na niyang sinabing gusto niyang matuloy ang impeachment trial na aniyay gusto niyang maging madugo. Sa mga kasalukuyang senador, 17 ang mananatili sa 20th Congress. 7 naman ang bagong papasok. Sabi ni Senador Nancy Binay na isa sa mga magtatapos ang termino, makaaapekto sa kalalabasan ng paglilitis ang komposisyon ng susunod na Kongreso. Alam naman natin, it's a fact na maraming PDP, which is the party of the Dutertes, ang nakapasok ngayong eleksyon. Sa tingin ko, magkakaroon ng malaking impact yun pagdating dun sa bilangan ng numero. At the end of the day, it's a numbers game. So, if you look at the incoming composition, medyo mas nakakalamang ngayon yung kaalyado. Gayunman, paalala ni Binay, kailangan pa rin suriin ng senator judges ang mga ebidensyang ihaharap. Para sa mga magtatapos na ang termino bilang senador, pag-aproba sa impeachment rules na lang ang magiging papel nila sa impeachment. A blessing in disguise na hindi rin ako magiging bahagi ng impeachment trial kasi yung proseso na yon is very divisive. And parang at the moment, di ba, sa sobrang daming problema ng ating bansa, yung proseso na yon lalo pang mahahati at madidivide tayo. Imbis na magsama-sama tayo maghanap ng solusyon dun sa mga problema natin. Senators, di ba, mahahati yung oras nila kasi they will perform as a court. Tapos at the same time, may mga bills na kailangan din asikasuhin. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagpulong na rin ang House Prosecution Panel bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang tingin ng isa sa mga miyembro ng prosekusyon, mahihirapan daw na ipawalang sala ang bise sa dami umano ng ebidensyang hawak nila. Kabilang dyan ang mga kaduda-dudang pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagbalik na ang lingguhang pulong ng House Impeachment Prosecution Panel. We discussed the letter of the Senate President sent to the House of Representatives that we will present the articles of impeachment on June 2 before the Senate. They expect us to read the articles of impeachment. In fact, the Senate, I believe it was the Senate who sent the Congress a video of how it is done in the states. So while hindi naman namin syempre eksaktong magagaya yun, there's a reading of the articles of impeachment. Pag-uusapan pa ng House Impeachment Prosecution Panel kung paano ilalahad ang articles of impeachment sa Senado. Kung iisang impeachment prosecutor lang ba ang magbabasa ng lahat ng 7 articles o kung may itatalaga sa kada article. Hindi pa kasama sa pulong kanina sina ML Party List Representative-elect Laila De Lima at Akbayan Party List Representative-elect Chel Jokno na parehong tinanggap ang alok ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng prosecution panel.
Sa Hulyo pa kasi sa pagsisimula ng 20th Congress sila mauupo bilang mambabatas at kailangan pa silang formal na maitalaga bilang prosecutors. Ang kada impeachment prosecutor, sabi ni Zamora, ay may hinahawakang 3 articles of impeachment. May mga tumutulong ding pribadong law firms na ayon kay Zamora ay bumibilang ng 5 hanggang 10. We've had a mock trial before. We prepared judicial affidavits for the witnesses. We examined witnesses. So, ngayon siguro medyo iba. We're not interviewing witnesses now, at least in the article that I'm handling. But we're reviewing all of the documentary evidence that we already have on hand. Sabi ni Zamora, kasama sa mga ipipresentang ebidensya ay ang mga kadudadudang pangalang tumanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at DepEd. I think it will be difficult to acquit a vice president in view of the numerous pieces of evidence that we have. Kumbaga, yung senators for us, sila yung haharap sa public kapag nag-acquit sila sa dami ng ebidensya na nakalap na namin. Sinisika pa namin makuha ang panig ng Vice Presidente, pero dati na niyang sinabing naghahanda na rin ang kanyang mga abogado para sa paglilitis. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras. Nahuli kam ang salpukan ng bus at van sa Pandan, Antique. Isa ang nasawi habang 10 ang nasaktan. Nakatutok si John Consulta. Matulin ang andar ng paparating na van sa basa at madulas na daan sa Pandan, Antique nang tila lumihis ang kanyang linya at sumalpok sa kasalubong na bus. Makikita rin ang paglihis at pagbangga ng bus sa isang bahay sa lugar. Ayon sa driver ng binanggang bus, nabigla siya sa nangyari dahil unang pagkakataon umano siya nakaranas sa ganitong aksidente. Hindi ko mawahay kami nabila, kaya nag-block kami nabila. So may kina-control, nakabunggo na rin dito sa balay. Nasawi ang driver ng van sa insidente. 10 naman ang nasaktan. Sinusubukan naman namin makuha ang pahayag ng mga biktima at kaanak ng namatay na driver. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Tigil operasyon ang mahigit 100 driving school na sinuspinde ng Transportation Department dahil sa umunoy pakikipagsabuatan sa mga fixer. Isang fixer pa ang nahuling hindi lang daw namemeke ng driver's license, ginagamit pa umano ang logo ng ahensya para makapanloko. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mahigit 100 driving schools ang sinuspindi ng Land Transportation Office matapos makitang nakikipagsabuatan sa mga fixer para makapag-issue ng driver's license. Nag-issue kami show cause yan para to give them the opportunity to explain their side. Pero in the meantime, suspended mo na sila. Isa sa mga, sasabihin ko na, kabulukan ng sistema, na itong nag-evolve na sistema ng mga fixer. Yung fixer nung dati, nasa tabi ng LTO, nag-offer ng services, humihingi ng pampadulas para makalusot sa mga requirements ng lisensya, ng rehistro, etc. etc. Pero dahil sa internet, sa Facebook, naging online na yan. Hinarap din sa media ang isang babaeng suspect na namimeke umano ng mga driver's license at PWD IDs. Nahuli ang suspect sa isang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime sa Valenzuela nung nakaraang linggo. Tayo po ay nakapagsampa na rin ng kaso. 10 counts of falsified documents po yung ating naikaso at bawat count po na naikaso natin ay meron siyang 36,000 pesos na piyansa. Ayon sa Department of Transportation, ginagamit pa raw ng mga namimeke ng lisensya ang logo ng Land Transportation Office para manlinlang. Nakababahala raw ito lalo't ang pamimeke ng lisensya maaari raw mauwi sa trahedya. Kung titignan mo yung mga serbisyong binebenta nila for 1,000, 2,000, 5,000, nakalagay doon, halimbawa, non-fraud
driver's license without actual driving. Yung driver na yan, pag nakakuha ng lisensya at hindi marunong magmaneho, most likely makakadisgrasya yan. Baka makakapatay pa yan. Ayon sa LTO, may pananagutan sa batas ang mga tumatangkilik sa peking lisensya. Maaari makasuhan at makulong na hanggang 12 taon. Anyone from the LTO na kumukonsinte o nakikipagsabwatan dito sa mga online fixer na to at yung iba mga fixer, hindi lang tatanggalin ni ASEC Vigor, kundi kakasuhan din at makakukulong din. Kasama nito mga luklukong scammer na to. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Wala ng buhay ng matagpuan ang isang lalaking pinaniniwalaang na-hit and run sa Antipolo City. Di patukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Nakatutok si EJ Gomez. Natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay ang lalaking ito sa bahagi ng Ortigas Avenue Extension sa Barangay de la Paz, Antipolo City, pasado alas 7 kagabi. Ang biktima nasagasaan umano ng isang sasakyan. Sabi ng isang taga roon, paglabas ko dyan sa sa gate, may nakahandusay na eh. Tapos duguan na. Tapos may motor, inarangan niya para hindi mamadaanan. Medyo madilim dito eh. Tapos ang bilis tumakbo ng mga sasakyan. Kaya maraming na-aksidente. Ayon sa Antipolo Police, 1 oras ang itinagal bago na ialis ang bangkay. Inaalam pa nila ang pagkakakilanlan ng biktima, gayon din ang sasakyang nakasagasa sa kanya. Patuloy ang backtracking ng pulisya sa mga CCTV sa pinangyarihan ng insidente. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Mabilis na Thursday chikan tayo mga kapuso para updated sa Showbiz Happenings. What happened, Bella? Why are you crying again? I know. Vampire, right? Vampire will face. It's Vampire, right? Good vibes ang hatid ng TikTok entry ni Sparkle Star and ex-PBB housemate Michael Sager nang ma-meet in person ang lookalike ni Taylor Lautner. Si Christopher Diwata na dating sumali sa It's Showtime, Gina G ding binitawan ang kanyang viral lines. It's been 13 years of love and 9 years of wonderful marriage para sa couple na sina Solen Yusuf at Nico Bolzico. Sa isang IG post, muling binalikan ni Solen ang kanilang magical wedding day. At di rin mawawala ang pagpalabirong comment ni Nico sa post. May major milestone si Maka star Ashley Sarmiento na graduate na ng senior high. Sa isang post wearing her graduation cap, robe, and medal, nagpasalamat si Ashley sa teachers and friends na sumuporta sa kanyang SHS journey. Congratulations, Ashley!